Minsan, sa dulo ng silangan, may isang kapuluan na tila palaging nakalilimutan sa mga lumang mapa. Isang lugar kung saan ang hangin ay amoy asin at abo, at ang lupa ay parang laging may binabalak. Pilipinas, isang pangalan na binibigkas na parang tanong, minsan naman parang pangakong hindi pa natutupad. Sa isang maliit na baryo sa baybay ng Leyte, nagkakatipon ang ilang pamilya sa paligid ng apoy. Ang matandang si Lola Rosing, na parang kabighani sa kanyang mga apo, ay nagsimulang magkwento. Alam niyo ba, bulong niya, noong unang panahon, may manghuhulang nagsabi, mula sa ating mga pulo, may babangong isang bansa na magiging ilaw sa gitna ng dilim. Pero bago yon, dadaan muna sa matitinding pagsubok, bagyo, lindol, at digmaan. Napakagatlabi si Mika, 6 na taong gulang na mahilig makinig sa kwento. Lola, tayo po ba yon? Ngumiti si Lola Rosing, ang mga kunot sa kanyang mukha ay parang mapa ng kasaysayan. Marahil. O marahil, isa lamang itong kwento na isinilang sa pag-asa. Sa Maynila, sa loob ng lumang aklatan sa Intramuros, nakaupo si Adrian, isang batang mananaliksik. Sa harapan niya, isang aklat na isinulat ng isang paring Kastila noong ika-16 na siglo. Binasa niya ng pabulong. Isang lupain sa silangan, laging sinusubok ng bagyo, ngunit matibay na tila bakal sa ilalim ng dagat. Kinilabutan si Adrian. Parang may gustong sabihin ang kasaysayan, ngunit kailangan niya itong tuklasin. Kinagabihan, umuwi siya sa kanyang lola, si Aling Tessa. Lola, panimula niya habang nagkakape sila sa maliit nilang balkonahe, kung totoo nga na may tadhana ang ating bayan, bakit palagi tayong sinusubok? Tumingin si Aling Tessa sa apo niya. Kasi, apo, ang pinakamatibay na bakal, hinuhulma sa pinakamainit na apoy. Sa Hilaga naman, sa Batanes, naglalayag si Isko, isang mangingisda na sanay na sa mga unos. Ngunit gabing iyon, kakaiba ang katahimikan. Mula sa kalangitan, bumagsak ang isang malakas na kidlat na tila humati sa dagat. Sa hangin, parang may bumulong sa kanya. Mula sa tubig, lilitaw ang liwanag. Umuwi si Isko na hindi makatulog. May kaba sa kanyang dibdib, pero may halong pagtataka. Sa Lingayen, isang matandang manghuhula ang naglatag ng baraha sa harap ng dalagang si Mila. Ang bayan mo, iha, bulong niya, dadaan pa sa dilim. Ngunit darating ang araw na sisinag ang araw mula sa lupang ito. Lumalalim ang gabi, at habang nagkukwento ang mga matatanda, tumitibay ang kaisipang, hindi lang ito katang-isip. Marahil, ang paulit-ulit na kwento ng pagbagsak at muling pagbangon ay tanda ng isang mas malaking kwento na unti-unting isinusulat. Makalipas ang ilang linggo, dumaan ang isang napakalakas na bagyo. Ang Tacloban ay muling binaha. Ngunit sa gitna ng trahedya, may batang lalaki na tumulong sa 2 matandang naiwan sa bubong. May dalagang nagbukas ng bahay niya sa mga nawalan ng tirahan. Sa isang sulok ng simbahan, isang madre ang tahimik na nanalangin. Kung kami nga, Panginoon, ang bayan mula sa dagat na iyong tinutukoy, bigyan mo kami ng lakas na lampasan ito. Kinabukasan, sa gitna ng pagkawasak, nagsimula ang pagbubuo. Mga bata ang naglilinis ng lansangan. Ang mga pulis, nag-aalok ng tulong sa halip na manghuli. May isang reporter sa radyo ang nagsabi, sa kabila ng trahedya, narito tayong muli. Parang bangka na ilang beses nang tumaob, pero patuloy na naglalayag. Samantala, bumalik si Adrian sa Intramuros. Sa huling pahina ng lumang aklat, may nakasulat, Post Tempestatem, Lux Aureatur. Binasa niya ng malakas, habang nakatayo sa harap ng bintana kung saan humahampas ang hangin na may halong alat. Pagkatapos ng bagyo, sisikat ang liwanag. Bumuntong hininga siya. Sa lugar na palaging sinasalanta, may espiritu ng di pagsuko. Bawat unos ay parang bagong pahina. At ang mga Pilipino, sa bawat yugto ng kasaysayan, ay tila nagsusulat ng isang nobelang hindi pa tapos. Ngunit sa bawat kabanata ng kasaysayan, laging may tanong, hanggang kailan? Kailan darating ang araw na ang liwanag ay hindi na lamang sa dulo ng bagyo, kundi magiging kasamang araw-araw na sinag? At marahil, ang sagot ay magsisimula sa susunod na pagsubok na darating. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Bumuhos ang ulan na parang galit ng langit. Sa bawat patak, tila binubura ang bakas ng kahapon. Ang bagyo na dumaan noong Nobyembre ay tinawag nilang Bagyong Dolores, ngunit sa mga taga-Samar, mas kilala ito sa tawag na pagsubok. Sa baryo ng Salcedo, sumigaw si Aling Clara habang pinapalikas ang mga bata.
Dito kayo sa mataas na lupa. Mabilis! Ang hangin ay parang bakal na sumasampal. Hindi lang ulan ang bumubuhos, kasama rito ang takot at pag-aalala. Sa isang lumang bahay, si Mateo, 17 taong gulang, ay sumisigaw sa telepono. Tatay! Bumalik ka na! Delikado dito! Pero wala na siyang sagot na narinig. Isang oras ang lumipas. Umagos ang tubig sa kalsada, pataas ng pataas. Narinig ni Mateo ang tunog ng kahoy na nababali, dingding na bumabagsak. Pero sa kabila ng lahat, hinanap niya ang kanyang ama. Lumusong siya sa baha, sa gitna ng malalakas na hangin at madilim na kalangitan. Nakita niya si Tatay Rogelio sa ilog, nakakapit sa isang troso. Anak, sigaw nito. Tay! Hawak! Hinila niya ito, kahit ang alon ay sinusubukang kunin silang dalawa. Ngunit sa bandang dulo ng tulay, napagtagumpayan nilang makaligtas. Kinabukasan, parang isang libingan ang bayan. Mga bubong na inanod, mga bahay na wasak. Pero sa harap ng simbahan, isang grupo ng mga kabataan ang naglilinis na. May bitbit silang mga tabo at walis. Si Mateo, sugatan ng kamay, pero may ngiti sa labi. Hindi tayo matatalo, bulong niya sa sarili. Ilang kilometro mula roon, sa Mayon Volcano, umuugong ang lupa. Mainit na abo ang tumatakip sa paligid. Si Aling Rosa, may-ari ng karinderya, ay nakaupo sa gilid ng kalsada, bitbit ang isang lumang larawan ng kanyang anak na basi sa Dubai. Ipinangako ko sa kanya na abutan ko pa siya pag-uwi, bulong niya sa hangin. Sa likod niya, ang bulkan ay parang nagbubuntong hininga, naghahanda para sa isa pang pagputok. Sa gabi, dumating ang pagsabog. Parang umuungol na dambuhala. Ang mga tao ay nagtakbuhan, pero si Aling Rosa ay tumayo, tahimik. Nilapitan siya ni Father Pedro. Aling Rosa, sumama na kayo. Ngunit umiling siya. Padre, lahat ng pagsubok ay may dulo. Alam ko ito ay daraan. Nagulat si Father Pedro, pero hindi na siya pinilit. Kinabukasan, nang bumalik siya sa lugar, nakita niya si Aling Rosa, buhay, nakatayo sa tabi ng kanyang karinderya na himalang hindi tinamaan. Sa Southern Mindanao, isang lindol ang gumising sa lahat sa 10 oras ng gabi. Si Jenny, isang nurse, ay nasa shift nang mangyari ito. Ang ospital ay yumanig, mga ilaw nagpatay-sindi. Isang matandang lalaki ang sumigaw, ito na ba ang wakas? Lumapit siya. Hindi pa, Lolo. Kakayanin natin ito. Sa loob ng 2 oras, walang tulog, nilipat nila ang mga pasyente sa labas. Ang lupa ay patuloy na nanginginig pero hindi siya bumitaw. Sa umaga, habang pinagmamasdan ang nasirang ospital, may batang babae na lumapit sa kanya, hawak ang isang maliit na krusipyo. Para sa inyo po, sabi nito. Napaluha siya. Ang mga trahedya ay tila walang katapusan. Tila ba ang lupa, dagat, at hangin ay nagsasabuatan para subukin ang tapang ng isang bayan. Ngunit sa bawat kwento ng pagguho, may kasunod na kwento ng pagtindig. Sa isang lumang sulat na nakita ni Adrian sa aklatan. At sa bawat pagbagsak ng lupa, isang punla ang isinisilang. Hindi niya maiwasang isipin, ang kalikasan ba ay galit na diwata, o isang mahigpit na guro na nais turuan ang isang mahina, ngunit mapilit na estudyante. Lumipat siya sa Cotabato para sa panibagong pagsasaliksik. Dito, nakilala niya si Manggorio, isang mangingisda na nawalan ng lahat sa isang tsunami 7 taon na ang nakakaraan. Paano mo kinaya? Tanong ni Adrian habang naglalakad sila sa baybayin. Walang ibang pagpipilian, iho. Ang tubig, agos yan. Ikaw, pipiliin mo kung lulubog o lalangoy. Isang sagot na simple, pero may bigat na parang bato sa dibdib ni Adrian. Sa Zambales, habang binabayo ng bagyo ang dalampasigan, si Lee, isang guro, ay nagtuturo pa rin sa mga bata sa evacuation center. Ma'am, wala na kaming bahay, sabi ng isang bata. Ngumiti siya. Mayroon pa tayong karunungan. At yan ang dadalhin mo kahit saan. Lumipas ang 3 buwan. Muling bumangon ang baryo ng Salcedo. Nagkaroon ng maliit na selebrasyon sa plaza. Ang mga tao, bitbit ang mga pagkain na kaya lang nilang ihain. Sa gitna ng programa, isang batang babae ang umawit. Sa bawat bagyo, may araw. Sa bawat luha, may ngiti. Tahimik ang lahat. Si Adrian, nakatayo sa likod, naramdaman ang bigat at ginhawa sa parehong sandali. Sa sulok ng plaza, may isang matandang babae na nagdarasal.
Ang bato ay babagsak, ang dagat ay aalsa, ngunit ang puso ng tao ay mas matibay pa sa lahat. Sa gabi, habang nagpapahinga si Adrian sa kanyang tinutuluyan, binuksan niya ang isang aklat. Nakita niya ang isang sipi mula sa aklat ng awit. Bagamat ang lupa ay magalaw at ang bundok ay bumagsak sa gitna ng dagat, hindi ako matatakot. Ngunit hindi ito isang sermon. Para sa kanya, ito ay paalala. Paalala na sa bawat unos may panibagong pagkakataon. Bumalik siya sa Maynila. Sa bus, katabi niya si Manggorio na pauwi na rin. "Sir," tanong ni Adrian, "hindi ka ba napapagod?" Ngumiti ang matanda. "Napapagod? Pero sumusuko." "Hindi." Sa Intramuros, sa isang forum ng mga historiador at siyentipiko, ibinahagi ni Adrian ang kanyang karanasan. Ang kalikasan, sabi niya, ay parang mahigpit na guro. Hindi siya nagpapalambot. Pero tayo, bilang mga estudyante, natututo sa bawat palo. May isang propesor na nagtaas ng kamay. "Sa palagay mo, Adrian, ito ba ay palatandaan na tayo ay itinatakda para sa isang mas malaking papel sa mundo?" Napaisip siya. Ngunit sumagot siya ng tapat. "Hindi ko alam kung may nakasulat na tadhana. Pero alam ko na ang bayan na paulit-ulit bumabangon ay may kapangyarihang hindi basta-basta matutumba." Sa labas, umuulan na naman. Ngunit ang ulan na ito, para kay Adrian, ay parang musika na lamang. Sa dulo ng araw, sa bawat tubig na bumabaha, sa bawat lupa na yayanig, sa bawat apoy na bubuga sa bulkan, isang bagay ang natitira, ang tibay ng loob ng bawat Pilipino. Hindi dahil sa propesya. Hindi dahil sa sinasabing plano ng langit. Kundi dahil pinipili nilang bumangon. Araw-araw. Ngunit sa bawat pagpili na iyon, isang tanong ang bumabalik, sapat ba ang lakas na iyon para sa hinaharap na paparating? O ang lahat ng ito, ang lakas, ang pagsubok, ang bangon, ay bahagi lamang ng paghahanda para sa isang mas malaking kwento na hindi pa nila alam na sila ang bida. At habang ang hangin ay muling humihip, ang dagat ay kumikilos, ang lupa ay naglalabas ng hininga, ang sagot ay patuloy na hinahanap sa bawat paglakad, sa bawat pagkilos, sa bawat pagpasan ng bigat ng mga alon. Sa kasaysayan ng bawat bansa, laging may entablado na ginagalawan ng kapangyarihan. Sa Pilipinas, ang entablado ay palaging basa ng pawis, dugo, at luha. Ngunit laging may tagpo kung saan ang bayani ay hindi inaasahan, at ang diktador ay sumisilang mula sa mga bulong ng takot. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, sa gitna ng malupit na kolonyal na pamumuno, ipinanganak si Elias Riego, isang batang mahiyain, anak ng isang guro sa Cavite. Sa edad na 16, nasaksihan niya kung paano binitay sa plaza ang kanyang tiyuhin na inaakusahan ng pakikipagsabwatan sa mga revolusyonaryo. "Elias," sabi ng kanyang ama habang naglalakad silang pauwi sa ilalim ng nagbabagang araw, "may mga bagay na mas mahalaga pa sa buhay. Isa na roon ang kalayaan." Hindi siya sumagot noon. Ngunit sa gabi ng kanyang ika-20 kaarawan, iniwan niya ang kanilang tahanan. Sumali siya sa kilusang lihim na tinatawag na liwanag ng silangan. Sa bawat pagpupulong, sa bawat bulong ng plano, nararamdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Isang gabi, sinabi sa kanya ng pinuno, si Don Severino, "Hindi tayo makakalaya kung takot tayo sa anino ng palasyo." Bumagsik si Elias. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng mukha ng tapang na walang takot sa kaparusahan. 3 taon ang lumipas, sa isang maputik na gabi ng Hulyo, sinalakay nila ang kwartel ng mga Kastila sa Maynila. Matagumpay ang unang bugso. Ngunit kinabukasan, isinuko sila ng isang kasapi sa kapalit ng ginto. Si Elias ay nahuli at ipiniit sa Fort Santiago. Sa madilim na selda, iniukit niya sa dingding ang mga salitang, "Babalik ang liwanag sa oras na ang gabi ay pinakaitim." Pagkalipas ng ilang buwan, pinugutan siya ng ulo. Ngunit ang kwento niya ay nagpatuloy sa mga lihim na kanta, sa mga kasulatan na ipinapasa sa bawat henerasyon. Lumipas ang panahon. Dumating ang Amerikano. Dinala nila ang modernong kalsada, ang bagong paaralan, at ang mas makintab na pananakop. Nagkaroon ng mga pagpupulong sa Malacanang kung saan ang mga dating revolusyonaryo ay naupong maayos, nakabihis, at tumanggap ng papel na may pirma mula sa Washington. Ngunit ang anino sa palasyo ay hindi naglalaho. Ito'y lumalawak. Pagdating ng dekada 70, isang bagong pangalan ang lumitaw, Silvestre Mariano. Abogado mula sa Ilocos, tahimik, matalino, at palaging nasa likod ng kamera. Sa kanyang mga talumpati, palagi niyang sinasabi,
Ang disiplina ay mas mahalaga kaysa kalayaan. Sa simula, marami ang naniwala. Siya ay inihalal. Sa kanyang unang 3 taon, nagpatayo siya ng tulay, ospital, at paaralan. Ngunit isang gabi, sa isang lihim na pagpupulong sa loob ng palasyo, may sinabi siya sa kanyang mga general. Ang taong may kamay na bakal, hindi pwedeng manginig sa lamig ng gabi. At dumilim ang paligid. Sinuspindi niya ang konstitusyon. Pinatahimik ang media. Maraming nawala, ilan ay hindi na natagpuan. Sa isang maliit na silid sa Tondo, nagtipon-tipon ang 3 kabataang aktivista, si Lito, si Maricel, at si Edong. Kailangan na nating kumilos, sabi ni Maricel. Pero paano? Tanong ni Edong. Sumagot si Lito, hindi tayo maghihintay ng tagapagligtas. Tayo ang kikilos. Lumaganap ang mga lihim na pampleto, ginuhitan ng pulang tinta, na nagsasabing, ang anino ng palasyo ay mawawala sa liwanag ng bayan. Dumating ang gabi ng paghihimagsik. Sa EDSA, milyon-milyong Pilipino ang naglakad, nagdasal, nagtaas ng kamay. Wala silang armas, tanging pananampalataya na sapat na ang tapang ng tao para baguhin ang takbo ng kasaysayan. Sa palasyo, si Sylvester Mariano ay tumingin sa salamin. Nakita niya ang sarili na matanda, pagod, at takot. Tinanggal niya ang kanyang medalya at iniwan ito sa mesa. Umalis siya ng palasyo sa gitna ng gabi. Ngunit ang kwento ay hindi natapos. Sumunod ang bagong leader, si Emilia Reyes. Isang dating guro na naging tagapagsalita ng bayan. Sa kanyang unang talumpati, hindi ako tagapagligtas. Ako ay tagapaglingkod. Sa unang taon, pinakinggan siya ng bayan. Ngunit sa ikalawang taon, nagsimulang magtanong ang mga tao, nasaan ang mga pagbabago. Lumitaw ang mga bulong, marahil mas kailangan natin ng mas malakas na kamay. Si Adrian, na ngayon ay nagtuturo sa universidad, ay nagtanong sa kanyang klase. Bakit sa bawat panahon, hinahanap natin ang isang tagapagligtas? Bakit hindi natin makita ang sarili nating kapangyarihan? Tahimik ang klase. Maya-maya, nagsalita si Carla, isang estudyante. Sir, kasi mas madali ang umasa kaysa kumilos. Nag-etyo ang sagot niya sa loob ni Adrian. Sa bahay, habang iniinom ang kanyang kape, inisip niya, marahil, kaya paulit-ulit ang anino sa palasyo, dahil hinahayaan nating lumaki ito. Sa isang bar sa Malete, nagkita sina Edong at Lito, matanda na ngayon. Naaalala mo pa ba ang gabi ng EDSA? Tanong ni Lito. Sagot ni Edong. Pero parang umikot lang ang kwento. Tayo'y bumangon, pero tila muling bumagsak. Siguro, sagot ni Lito, ang tunay na laban ay hindi sa kalsada. Nasa loob natin. Sa palasyo, isang batang leader ang nakaupo sa kanyang mesa. Pangalan niya ay Gabriel Cruz, matalino, bata, may pangarap. Sa kanyang talumpati, hindi ko kayo pangungunahan. Sasabay ako sa inyo. Ngunit sa gabi, mag-isa sa kanyang silid, nagtanong siya sa sarili, sapat ba ito? Lumipas ang buwan. Kumalat ang balita ng bagong katiwalian. Lumitaw ang mga protesta. Muli, isang batang babae ang nagtanong sa kanyang ina. Nay, darating ba ang araw na hindi na tayo kakailanganin magprotesta? Ngumiti ang ina, pagod na ang mukha, pero buhay ang mata. Anak, ang araw na yon ay darating kung tayo'y kikilos, hindi maghihintay. Sa palasyo, si Gabriel ay nakatayo sa harap ng bintana. Sa labas, kita niya ang ilaw ng syudad, maganda, pero puno ng anino. Naglakad siya patungo sa isang lumang sulok ng palasyo, kung saan nakasabit pa ang lumang larawan ni Elias Riego. Binasa niya ang nakaukit sa ilalim. Babalik ang liwanag sa oras na ang gabi ay pinakaitim. Umupo siya sa sahig, nagbulong sa sarili. Hindi ako magiging anino. Hindi ako magiging takot. Ngunit ang tanong na lumulutang sa hangin, sapat ba ang isang leader? O panahon na para ang bayang ito ay lumakad ng sabay-sabay, wala nang naghihintay, wala nang nakatingala lang. Sa dulo ng kabanata, ang kwento ay bukas pa rin. Walang kasiguruhan kung sino ang susunod na babangon, isang bagong Elias, isang bagong Emilia, o isang buong bayan na sabay-sabay na lalakad. Ang palasyo ay nananatili. Ang anino rin. Ang tanong, sino ang maglalakad sa liwanag? Ang palasyo ay matagal nang naroon, pero ang bayan ay gumagalaw. Mula sa madilim na mga anino ng kasaysayan, unti-unting lumilitaw ang liwanag, hindi na lamang sa anyo ng mga tagapagligtas, kundi sa mga kamay na marunong humawak ng bagong mga kasangkapan.
Sa Makati, sa ika-32 palapag ng isang modernong gusali, si Cara Villanueva ay nakatingin sa code na gumagalaw sa kanyang laptop. 30 taong gulang, anak ng isang dating BA, bumalik siya sa bansa na may isang misyon, gawing mas aksesible ang teknolohiya sa bawat Pilipino. Nasa harap na natin ang hinaharap, sabi niya sa kanyang koponan. Hindi tayo kailangang sumunod kaya nating manguna. Ang kanyang startup, Buklod, Lay, ay gumagawa ng mga chatbot na kayang makipag-usap sa wikang Filipino, Bisaya, at Hiligaynon. Sa panahon kung kailan ang mundo ay sumasabog sa impormasyon, gusto niyang gawing mas simple ang buhay para sa mga ordinaryong mamamayan. Ngunit hindi laging madali. Wala bang mas malaking kumpanya na pwedeng gumawa nito? Tanong ng isang investor sa kanilang pitch meeting. Tiningnan siya ni Cara diretso sa mata. Meron. Pero tanong ko, sila ba ang magmamalasakit na ilapit ito sa mga komunidad na walang internet noong 5 taon lang ang nakalipas? Kami. Sa Cebu, si Jomar, dating construction worker, ay nagbukas ng isang makerspace. Sa isang maliit na bodega na dati puno ng lumang kasangkapan, ngayon ay may 3 e-printer, laser cutter, at mga kabataan na gumagawa ng prototypes. Kuya, papaano ba ito? Tanong ng isang batang babae habang hawak ang blueprint. Mistulang Lego lang yan pero mas komplikado. Unang hakbang, isipin mo muna kung anong problema ang gusto mong lutasin. Nagulat siya sa sagot ng bata, Kuya, gusto ko gumawa ng device na mag-aalerto kapag malapit na ang baha sa amin. Tumango si Jomar. Gagawin natin yan. Sa Tacloban, kung saan ang mga sugat ng bagyong Yolanda ay hindi pa lubusang naghilom, isang grupo ng kabataan ang bumubuo ng solar-powered emergency communication system. Alam mo kung bakit natin ginagawa ito? Tanong ni Leve, leader ng grupo, sa kanyang kasamahan. Dahil hindi na tayo pwedeng maghintay sa tulong. Dapat handa tayo. Sa likod ng lahat ng ito, ang bansa ay nagbabago. Hindi ito headline. Hindi ito laging laman ng balita. Pero sa bawat maliit na proyekto, sa bawat startup, sa bawat hakbang, may tinatawid silang hangganan na hindi nakikita. Sa Maynila, nag-organisa ng Tech Conference si Cara. Tinawag nila ito Bagong Bangka 2025. Sa kanyang pagbati, ang ating bansa ay tila bangkang lumulutang sa maalon na dagat. Pero ngayon, may bagong timon tayo, teknolohiya, kaalaman, at ang lakas ng kabataang Pilipino. Hindi tayo sasandal sa propesya. Gagawa tayo ng kasaysayan. Ang palakpakan ay mahina sa una. Pero unti-unti lumakas. Sa General Santos, si Maynard, isang dating mangingisda na nawala ng bangka dahil sa super typhoon, ay gumagawa ng ayon ng modular fishing boats na gawa sa recycled plastic. Akala ko dati, tapos na ang kwento ko, sabi niya sa isang panayam. Pero kung marunong kang tumingin sa paligid, makikita mong ang problema ay pagkakataon sa ibang anggulo. Sa Quezon City, isang batang siyentipiko na si Lee Antonio ay nagpresenta ng kanyang proyekto sa harap ng isang international panel. Isang low-cost earthquake detection device na kayang ipamahagi sa mga paaralan sa buong bansa. Gusto naming ang bawat bata, sa bawat classroom, ay may minuto para maghanda, paliwanag niya. Dahil 1 minuto lang, pwede nang magligtas ng libo-libong buhay. Sa bawat hakbang, may kalaban, kakulangan ng pondo, takot sa pagbabago, at minsan, pag-aalinlangan sa sariling kakayahan. Ngunit sa lumang aklat na minsang nakita ni Adrian, may isang linya na ngayon ay paulit-ulit niyang iniisip. Hindi kailanman hadlang ang bagyo para sa marunong magtayo ng bangka. Sa Bicol, isang guro ang nagtuturo ng basic coding sa ilalim ng punong mangga. Hindi kailangan ng malaking classroom, sabi niya. Ang kailangan, kagustuhang matuto. Isang estudyante, si Rowell, ang nagtanong, Ma'am, paano kung hindi ko kaya? Ngumiti ang guro. Sinong nagsabi? Ang hindi mo kaya ay kung hindi mo susubukan. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, si Cara ay humarap muli sa kanyang koponan. Natatakot ba kayo? Tanong niya. Tahimik. Lahat tayo may takot, sabi niya. Pero sa likod ng takot, may pinto. Tawirin natin. Dumating ang gabi ng Bagong Bangka 2025. Sa harap ng stage, may isang batang lalaki na nagtaas ng kamay matapos ang presentasyon. Ate Cara, tanong niya, kailan po tayo magiging parang Singapore? Napangiti siya. Hindi natin kailangang maging ibang bansa. Mas maganda kung tayo ang magiging Pilipinas na ibang bansa ang titingalain.
Sa likod ng bulwagan, si Adrian ay tahimik na nanonood. Hindi na siya mananaliksik lang. Naging chronicler siya ng isang bagong kwento. Kwento ng bayan na hindi na naghihintay ng liwanag mula sa langit, kundi gumagawa ng sarili nilang ilaw. Sa isang sulok ng entablado, inilagay ni Kara ang isang maliit na replika ng bangka. Nakaukit dito ang salitang, maglakas loob. Sa Cotabato, si Jomar ay binisita ng isang opisyal mula sa DOST. Bakit mo ginagawa lahat ng ito? Tanong ng opisyal. Tumingin siya sa kanyang lumang bodega na puno ng buhay. Dahil hindi pwedeng puro pangarap lang. Kailangan may gawa. Sa pagtatapos ng taon, isang dokumentaryo ang inilabas, ang Di Nakikitang Hangganan. Tampok dito ang mga batang Pilipinong nagbabago ng komunidad, hindi sa pamamagitan ng protesta, kundi sa pamamagitan ng imbensyon, inobasyon, at kolaborasyon. Sa huling frame ng dokumentaryo may nakasulat. Ang arka ni Noah ay itinayo habang maaraw pa. Ang ating arka ay ginagawa na ngayon. At sa bawat patak ng ulan, sa bawat hangin na umiihip, sa bawat alon na tumatama sa baybayin, may isang bagong enerhiya sa bansa, isang sigla na nagsasabing, handa na kaming tumawid sa bagong siglo. Hindi na kami maghihintay. Kami na ang gagawa. Sa huling silahis ng araw, habang ang dagat ay kumikislap sa pilak at ginto, tumitigil ang ingay ng mundo upang makinig sa sarili nitong tibok. Sa bawat bagyo na dumaan, bawat lindol na yumanig, bawat apoy na sumabog mula sa mga bulkan, nag-iwan ito ng marka. Mga sugat sa lupa, mga lamat sa puso. Ngunit kasabay ng bawat sugat ay may kwento ng pagbangon, isang bata na humawak ng timba sa gitna ng baha, isang guro na nagturo sa ilalim ng puno, isang mangingisda na muling nagbuo ng bangka mula sa mga sirang tabla. Sa bawat anino sa palasyo, may kabayanihan sa kalsada. Sa bawat pader na itinayo ng takot, may kamay na sumira nito gamit ang tapang. At sa bawat paglipat mula sa lumang mundo patungo sa bagong daigdig ng teknolohiya, nakita natin kung paano ang mga Pilipino ay hindi lang nakikiuso, sila ang gumagawa ng bagong direksyon. Ngunit sa pagitan ng lahat ng iyon, isang tanong ang nagbubuntong hininga sa hangin. Tayo ba ang nagsusulat ng ating tadhana, o binabasa lamang natin ang matagal nang isinulat para sa atin? Sa isang lecture hall sa Maynila, si Adrian, na ngayoy hindi na lamang tagamasid kundi tagapagturo ng kasaysayan, ay nagtanong sa kanyang mga estudyante. Kung may aklat na nagsasabing ito ang magiging kapalaran ng bansa natin, babasahin niyo ba? Tahimik ang silid. Maya-maya, isang kamay ang tumaas. Sir, sabi ng estudyante, mas gusto kong isulat ang kabanata, hindi lang basahin. Ngumiti si Adrian. Tama. Dahil ang hinaharap ay hindi papel na nakaguhit na, ito'y isang baybayin na unti-unting nahuhugis sa bawat hakbang ng mga paa. Marahil, 3 landas ang nasa unahan. Sa una, ang bansa ay maaaring lumago sa walang kapantay na kasaganahan. Ang mga bangkang gawa sa recycled plastic, ang mga classrooms na may earthquake detectors, ang mga chatbot na nakikipag-usap sa sariling wika, lahat ng ito ay magiging bahagi ng isang kwento ng tagumpay. Makikita natin ang Pilipinas bilang liwanag sa Asya, isang bansang hindi lamang nakaligtas kundi nagpakitang kayang manguna. Sa ikalawa, ang bansa ay maaaring manatili sa paikot-ikot na kwento ng krisis. Ang bagyo ay hindi titigil, ang politika ay mananatiling magulo, at ang mga proyekto ay mauudlot sa gitna ng pagsubok. Mananatili ang tanong, hanggang kailan tayo paulit-ulit na babangon bago mapagod? At sa ikatlo, maaaring magtagpo ang dalawang mukha, isang masalimuot na balanse sa pagitan ng tagumpay at pakikibaka. Isang bansa na marunong tumanggap na hindi lahat ng unos ay kayang iwasan, pero ang bawat isa ay kayang paghandaan. Isang bansa na naglalakad sa matalim na bangin, ngunit may hawak na lampara na gawa sa sariling sipag at talino. Sa Cebu, si Jomar ay nagmamasid sa kanyang mga batang tinuturuan sa makerspace. Kuya, tanong ng isa, sigurado ka bang may pag-asa? Tiningnan niya ang bata, saka ngumiti. Hindi ako sigurado. Pero ang importante, gumagawa tayo. Sa General Santos, si Maynard ay nakatayo sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw. Isang batang mangingisda ang lumapit. Kuya Maynard, bakit parang hindi natatapos ang mga bagyo? Minsan, sagot niya, ang bagyo ay hindi para sirain tayo, kundi para turuan tayong gumawa ng mas matibay na bangka. Sa Intramuros, sa silid-aklatan kung saan nagsimula ang lahat, muling bumalik si Adrian. Hawak niya ang lumang aklat na naglalaman ng mga salitang Latin, ngunit ngayong gabi, hindi niya binasa. Isinara niya ito.
Umupo siya sa lumang mesa at nagsulat sa kanyang journal. Ang dagat ay hindi nagpapangako. Hindi ito nagbababala. Hindi ito nagsusulat ng kwento para sa atin. Naghihintay lamang ito. At doon niya natanto, ang maririnig nating bulong mula sa hangin, ang mga palatandaan sa mga alon, ang pagyanig sa lupa, lahat ng ito ay paalala, hindi patakaran. Sa dulo, ang kwento ng Pilipinas ay hindi hinuhulaan. Ginagawa ito. At sa bawat araw na dumaraan, sa bawat desisyong ginagawa ng mga leader, ng guro sa baryo, ng mangingisda sa laot, ng batang nag-aaral sa ilalim ng post ng ilaw, bawat kilos ay isang salita sa pahina ng kasaysayan. Ang mga propesya ay maaaring naroroon, ngunit ang kamay na humahawak ng panulat ay nasa atin. Sa gabing iyon, tumingala si Adrian sa kalangitan. Wala siyang nakita kundi mga bituin. Ang dagat sa di kalayuan ay tahimik. Hindi ito nagtanong, hindi ito sumagot. Naghintay lamang ito. At iyon ang pinakamalinaw na sagot sa lahat. Ang dagat ay hindi nagpopropesya. Naghihintay lang ito. Kung nandito ka pa, mag-comment ng iliwanag para alam naming umabot ka hanggang dulo. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-share sa pamilya at mga kaibigan.